Master Jet, please hide my identity po. Kailan ba dapat binibigay ang maternity pay? No, para sa mga guro na on maternity leave during Christmas vacation o kaya ay long school break, maliban sa PVP ay binibigyan din sila ng maternity pay for that period. Na dapat on leave sila at the same time panahon ng tinatawag na long school break or bakasyon. Ngayon, ang tanong ay kung kailan dapat binibigay ito. Unang-una ay yung submission ng mga requirements, no? Dapat din po natin i-consider yon. Then, yung submission ay of course gagawin yon ni personnel involved kasi siya po yung may access doon sa mga kinakailangang documents na para sa claim. So makipag-ugnayan na lamang sa inyo pong accounting o sa division ninyo, sa HR ba ninyo, para malalaman kung ano po yung mga documents na kinakailangan for your maternity pay claim. Ngayon, pangalawa ay dito tayo sa submission kung kailan mo siya dapat gagawin, no? Sa pagkakaalam ko po, dapat mo siyang gawin pagkatapos kang nakabalik, no, pagkatapos ng inyong reinstatement. Bakit? Kasi hindi pa natin alam exactly yung entire maternity leave mo hanggat hindi ka talaga nakabalik, no, hindi ka na reinstate. Kasi nga pwede mong i-assume sa ngayon na yung 105 days mo is until that certain day lang. Pero we are also given that provision na pwedeng mag-extend si teacher ng up to 30 days. 30 days yata yun na without pay na. Pero part pa rin ng kanyang maternity leave kung gugustuhin niya. So, kaya ginagawa, doon na lang pinapasubmit after the reinstatement kasi that's the time na sigurado tayo na tapos na yung maternity pay at nakabalik na sa service si teacher. Ngayon, pagdating po niyan, pagkatapos nyo i-submit yung mga documents, ay susunod po natin titingnan yung funding source at availability ng funds. No, kasi nga po I don't think na part ng budget ninyo for that year yung payment for the maternity pay kasi hindi mo naman yan na i-evaluate o hindi mo yan nalalaman ahead of time na mag-maternity leave for this period, ito mga personnel na ito. Base sa mga nababasa ko po ay nanggagaling sa savings ng isa pong agency yung gagamitin to pay for that maternity pay of the teacher. So, kung ang inyo pong agency, ang inyo pong paaralan, kung kayo po ay nasa isang autonomous or implementing school, ay wala po siyang kakayanan for this period, for this quarter, wala siyang ma-declare as savings na pwede pong pambayad dyan, ay pwede ma-delay yung payment. So, isa po talaga sa mahalagang bagay na tinitingnan natin itong availability of funds, yung source of funds, na siya po talagang factor kung kailan matatanggap ang isa pong benepisyo. Katulad po itong tinatawag na maternity pay.